Bakit? Bakit ganun ka kasipag? Para po sa para po makatulong po sa magulang. Tapos kailangan po kasi na lalo malapit na naman po yung pasukan, kailangan po makabili ng sariling pangangailangan. Para hindi na rin po makahingi sa sa magulang ko po. Sipag mo, bilib ako sa'yo. Maxine, anong pangarap mo sa buhay? Maging pulis po. Ay, maging pulis. Nakikita ko pong nahihirapan po yung magulang ko kaya yun po tumutulong rin po ako sa sa pagbabalat po ng mais. Mahirap pa buhay ng mama at papa mo. Mahirap po kasi po hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral po. Kaya ayun po tumutulong na lang po ako sa kanila. Ba't ka umiiyak? Kasi po nakikita ko po yung hirap po na dinadanas po nila. Parang lang po, gusto ko na lang po silang tulungan. Hanggang sa makapagtapos po ako para po mas matulungan ko pa po sila. Gusto mong gusto mong maiahon ng pamilya mo. Opo. Ay, di ba ito yung Ito yung nadaanan natin kahapon, guys? Papadance. Ang sipag talaga, no? Ha? Sa bagay, sabi nila parang pakyawan nila to, no? Buksan mo nga yung bintana, siya pa rin ba? Oo, siya. Ay, siya nga. Siya, yun yung lalaki, oh. Siya ba? Ito ba yun? Siya. Ito nga. Ang bilis nilang no? Sanay na sanay. Ano yung pangalan niyan, Kuya Bal? Naalala mo? Hindi mo na maalala? Kasapin nga natin ulit, guys, no? Mga kababayan, mga kabarangay, siya yung dalaga na nadaanan namin kahapon na in-interview ni Kuya Bal. Nagulat ako, anong oras na? 8:59 ng umaga, mga kababayan, pero napakainit na ng panahon. So, try kong kausapin natin siya ulit, tong batang ito, 17 years old. Yes, 17. Wow. Ito yung mga kababayan, yung trabaho talaga sa Kung ako, mga kababayan, hindi naman ako masyadong namamangha dahil ganito talaga ang buhay namin dito sa Pangasinan. Pero napabilib lang ako sa dalagang ito kasi sa edad na 17 tapos dalaga, kumbaga hindi alintana sa kanya yung init ng araw, hindi alintana sa kanya yung bilang babae, di ba? May mga kabataan dyan na, iayos mo dyan, baka malaglag yung sasakyan natin, ha? Tabingin-tabingi, gugulong tayo. Ayan, Ingat-ingat. Ayan, sige, babahin ko nga. Samahan niyo ako, guys. Gusto ko ako makikipag-usap. Ayun, ang dami nilang napitas, no? Siguro bagong pitas na nila yung ngayong umaga? Hanggang gabi yan. Hanggang gabi, nagpipitas sila? Gabi. Madaling araw, nagpipitas nila. Okay, dyan lang kayo, guys. Dyan lang kayo. Kapitan ko. Ha? Good morning! Ate! Ayan, kumusta ka? Ayos ka lang? Ikaw yung na-interview ng kasama ko kahapon, no? Opo. Ano yung pangalan mo? Maxine Cayago po. Maxine? Opo. Oh, okay. Ilan taon ikaw? 17 po. 17. Anong oras kayo nagsimula magpitas? 5 a.m. Alas 5 madaling araw? Opo. Bakit? Para po mabilis po matapos. Mas maaga, mas mabilis po. Sa bagay, no? Kasi mainit ang panahon. Opo. Nag-aaral ka ba? Opo. Oh, very good. Ang galing na nadaanan kasi kinaka namin ngayon. Kaya sabi ko, tignan namin, no? Paano ang kitaan ninyo dito? Sa per sako po. Per sack. Per sack. Magkano per sack? 40 pesos po isang sako. Sanay na sanay ka naman. Tagal mo na bang ginagawa ito? Matagal na rin po. Ilan ba kayong magkakapatid? 7 po. Ay, 7. Opo. Okay. Pang ilan ka? Pangalawa po. Pangalawa ka. So, yung panganay, ilang taon? 18 po. Okay. So, okay lang na maabala kita? Okay lang. So, kasama mo yung mga yan. Opo. Kahapon nakita namin, ay pati yun, isa kasama nyo. Yan. Kasama po na nagbabalat dito pero hindi po namin sila kilala. Ay, ibig sabihin, basta magbalat lang kayo ng magbalat, kung ilang sako, yun ang babayaran nyo. Opo. Kahit sino ang magbalat, walang problema. Opo. So, ang kasama mo itong 3. Opo. So,
Maxine, ako si Daddy Frankie. Alam ko kilala nyo naman na ako. Opo. Ano? Ano bang trabaho ng nanay tatay mo? Si mama ko po, housewife lang po. Si papa ko po, minsan nagko-construction, minsan po. Dito rin po, ganito rin po yung... Ganito rin. Opo. Okay ka lang na ganito yung ginagawa mo? Ayos lang naman po. Ayos lang. Okay lang ba na maabala kita, ma-interview kita, Ayos lang. makausap kita? Okay lang, hindi magalit yung mga kasama mo? Ano yun, yung kita, korporasyon kayo? Hati-hati talaga. Yung isa po, hati po kami, tapos yung isa po, mag-isa niya lang. Mag-isa lang siya. Ay, ganun. Okay. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Curious lang po ako kay Maxine. Kasi tignan nyo, kung makikita nyo, 17 years old, karamihan na nakikita ko dito sa bukid, mga kababayan, puro kalalakihan, syempre. Pero sa kanya, hindi niya iniinda yung init, no? Tapos sabi niya, alas 5 ng madaling araw. Kagabi nandito kayo, anong oras kayo nag-out? 9 p.m. po. Alas 9 ng gabi kayo nag-stop. Opo. And then alas 5, 9. So kunti na lang ang tulog. Opo. Bakit? Bakit ganun ka kasipag? Para po sa para po makatulong po sa magulang. Tapos kailangan po kasi na lalo malapit na naman po yung pasukan, kailangan po makabili ng sariling pangangailangan. Para hindi na rin po makahingi sa sa magulang ko po. Ang sipag mo. Bilib ako sa'yo. Huh? Dito ka, halika. Kasi mainit. Ha? Sisilong tayo mga kababayan dito sa van. Gusto ko lang makausap si Maxine. No? Dito tayo. Ayan, makasilong ka man lang. Pasensya ka na. Upo tayo rito. Okay. Teka, dito ka para para hindi ka mainitan. Okay lang, upo tayo dyan. Yup. Tanggalin mo na yung mo. Yan, tanggalin mo na pati yung damit para hindi ka masyadong mainitan. Alam nyo guys, gaya ng aking sinabi, hindi ako masyadong nagtataka sa mga gawain dito sa bukid. Kumbaga kay Maxine lang ako na papabilib kasi sa edad niyang 17. Ayun. Although nakwento naman na ng mga kasamahan ko yung pangyayari kahapon, pero namamangha lang ako na alas 9 sila nag-stop kagabi, and then ngayon alas 5 madaling araw. Maxine, pwede ba idikit mo to, pisilin mo lang dyan dito sa mo? Ako na lang. Maxine, wag kang mahiya sa amin, wag kang kabahan, wag kang mag-alala. Kami hindi kaaway, kumbaga kaibigan. Ako nga pala si Daddy Frankie at may video ako dyan. Okay lang ba na mabidyoan ka, i-upload namin to? Ayos lang po. Okay lang. Maxine, anong pangarap mo sa buhay? Maging pulis po. Ay, maging pulis. So, nag-aaral ka. Opo. Gaano kahirap yung buhay ninyo? Kasi alam ko na mahirap yung magtrabaho sa bukid kasi unang-una, dalaga, 17 years old. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, sumasabay siya sa mga lalaki, mga kasama niya guys, mga lalaki, no? Pero hindi alintana kay Maxine yung init, tapos kasabayan pa niya kahit mga lalaki na nakikipagsabayan siya, no? Ilang taon ka nagsimula magtrabaho sa bukid? 12 years old po. 12 years old pa lang. Opo. Sino nagturo sa'yo? Lang po, parang inaral ko lang po siyang gawin. Kasama yung magulang mo? Opo. Sa bagay nga naman mga kababayan, no? Dahil sa hirap ng buhay at yun ang trabaho ng kanyang mga magulang, no? Hindi ka ba hindi ka ba nag-apply sa iba? Siyempre para ibagay mo rin sa katawan mo. Siyempre babae ka, dalaga. Hindi ka ba nag-apply sa bayan, mga ibang trabaho, sales lady, ganun? Hindi pa po kasi po. Ang alam ko po kasi 18 po pataas ang tinatanggap nila. 18 pa. Opo. So pag 18, magtatrabaho ka na rin. Opo. Kaya sa ngayon,
Pero kung 12, hanggang ngayon, sanay na sanay ka na sa bukid. Opo. Okay, Maxine, pwede bang ikwento mo sa akin, kwento mo sa amin, gaano nga ba kahirap ang buhay? Gaano nga ba kahirap magtrabaho sa bukid? Sobrang hirap po kasi po, kalaban mo po yung init, tapos sakit ng kamay po, pati likod rin po kasi po, minsan po nakayuko po kayo, tapos, masakit po siya talaga sa kamay. Pag nagbabalat, masakit Opo. sa kamay. Oo, kasi kung alas 9 ng gabi kayo nag-out maghapon, tapos alas 5 na madaling araw, andyan na naman kayo. Di madilim-dilim pa. Opo, madilim po. Mabuti nakikita ninyo yung mais na babalatan nyo. Nagdadala po kami ng, ng solar po. May ilaw. Opo. Ang galing naman. So, nakita ko napaka-porsigido mo. Kumusta naman ang buhay ng nanay tatay mo? Yung pamumuhay ninyo sa bahay? Anong status? Nakikita ko pong, nahihirapan po yung magulang ko, kaya, yun po, tumutulong rin po ako sa, sa pagbabalat po ng mais. Mahirap pa buhay ng mama at papa mo? Mahirap po kasi po, hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral po. Kaya ayun po, tumutulong na lang po ako sa kanila. Ba't ka umiiyak? Kasi po nakikita ko po yung hirap po na dinadanas po nila. Parang lang po, gusto ko na lang po silang tulungan. Hanggang sa makapagtapos po ako para po mas matulungan ko pa po sila. Gusto mong maiahon ng pamilya mo. Opo. Tama yun. Pati ako naiiyak sa'yo eh. Tama yun, basta wag ka lang susuko. Alam mo, may opportunity, may pag-asa, malaki ang tsansa sa taong nagpupursige. Lalong-lalo na bata ka pa. No? Huwag mong isipin kung ano man yung nasa paligid mo. Tuloy-tuloy ka lang. Basta wala kang inaapakan or wala kang sinasaktang tao. No? Opo. Ang ganda mo eh. Malaki ang, may tsura ka. Yung mga kababayan doon, napabilib ako kasi marami tayong mga nakikitang kabataan dyan na halos hihingiin lahat sa magulang. No? Lalo na pag nag-aaral, walang pakialam. Pero siya, sa edad na 17, batak na. Isipin natin mga kababayan. From 12 years old, batak na sa bukid. Napapaluha ako sa kwento niya mga kababayan, napaka-porsigidong bata. Kaya ayun. Ayun lang masasabi ko sa iyo, Maxine, no? Bakit may mga barkada ka rin, may mga kaibigan ka? Mayroon po, kaya lang, madalas lang po kaming lumabas kapag, parang nagustuhan lang po namin lumabas, ganun lang po. Ganun lang. Pero mas priority sa'yo yung magtrabaho. Opo. So, pag halimbawa natapos kayo dito, sumweldo ka, anong gagawin nyo sa pera? Bigay din sa nanay, tatay? Opo, yung iba po pambili po ng ulam tsaka bigas po. Tapos yung iba po, iniipon ko po. Pang-school. Opo. Nabanggit mo yata kahapon na stop ka sa pag-aaral. Na-stop ba? Hindi. 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 Nag-aaral ka ngayon? Opo. Kaano kahirap yung, buti na pagsasabay mo yung pag-aaral tapos pagtrabaho sa bukid? Gaano kahirap yun bilang estudyante kagaya mo? Medyo mahirap lang din po kasi po parang sa ngayon po kasi half day lang po, kaya medyo napagsasabay ko po siya. Sa umaga po nag-aaral po, tapos pagdating po ng tanghali, diretso balat po ng mais. Pero paano yan kanina? Alas 5 madaling araw, kamo andito na kayo. Sorry, Saturday pala ngayon. Walang pasok. Okay. So sige, Maxine ha. Basta masasabi ko lang sa'yo, laban ka lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Opo.
hindi araw-araw mahirap ang buhay. Tsaka payo ni Daddy Frankie bilang parang magulang, tuloy lang sa pangarap. Gaya na sinabi ko, ano't ano man mangyari, tapusin mo ang iyong pag-aaral. Huwag ka muna mag-aasawa. Opo. Diba? Sabi mo, nakita mo yung hirap ng buhay na dinadanas ng mama at papa mo. Napaiyak ka dahil sa hirap ng buhay, ganun na lang ginagawa dahil hindi sila napagtapos ng pag-aaral. So, ano ang iyong gagawin para yung nakita mong sitwasyon ng mama at papa mo na naranasan mo ay hindi na rin maranasan ng pamilya mo? Ano po, magpupursige po akong mag-aral hanggang sa mapagtapos ko po yung sarili ko. Kasi po, hindi po, wala po kasing kasiguraduhan na ano po, mapag-aaral ako ng magulang ko dahil din po sa kahirapan. Kaya, iniisip ko po pag-aralin po yung sarili ko. Para ano po, makapagtapos po ng pag-aaral hanggang sa matulungan ko po sila. Very good. Ba't ka umiiyak? Wala lang, naiiyak lang po. Naiiyak ka lang. Opo. Sige. Sana makatulong si Daddy Frankie sa iyong pag-aaral, no? Basta tuloy mo lang, ha? Opo. Gusto kong makatulong sa taong nangailangan ng tulong, pero sana tulungan din natin ang sarili natin. Dahil ikaw mismo ang gagawa ng kapalaran mo. Pag sinabi mong gusto ko maging pulis, mangyayari yon, matutupad yon. Kung gagawin mo yung pangarap mo. Meron akong nakilala kasi, gusto ko maging teacher. Mag-aaral ako. Pero tinutulungan namin, pero wala pang 2 taon, nag-asawa na. So ano nangyari? Hindi na siya naging teacher. Housewife na nangyari. Kasi yun ang ginawa niya. Kaya ngayon, kung gusto mo maging pulis, kailangan hanggat hindi mo na-reach, o hanggat hindi ka napagtapos, talagang yun ang gagawin natin. Yun yung ibig sabihin na ikaw gagawa ng kapalaran mo. Okay? Opo. So one time ba, pwede ba kaming pumasyal sa bahay nyo? Pwede po. Pwede naman. Sige, no? So ayaw ko kasi maabala masyado yung trabaho nyo dahil may pupuntahan kami mga kababayan na daanan lang talaga namin ulit dahil ito along the way talaga. Kaya Maxine, salamat ha. So, wait lang para mas makatulong pa ako sa'yo. Bigyan kita ng ano? May pasok ka ng Monday. Opo. Ano pa yung mga kailangan mo sa school? Ano na po, graduation na po sa ano po sa Martes po. Graduation nyo na. Opo. So, ito, yung pinagtatrabaho, nag-iipon ka kamo Opo. para sa school. Opo. Sige, bigyan kita ng 5,000. Ha? Itabi mo, ipunin mo para makapag-aral ka, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Maraming salamat po. Magsikap ka lang. Ingatan mo, baka malaglag mo, ha? Opo. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa muli namin, muling pagdaan namin at nakakwentuhan natin si Maxine, nalaman natin yung hirap ng kanilang pinagdadaanan. So, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po dahil lagi po kayong nandyan, nakatutok, nakasuporta. Dahil po dyan ay mas nakatulong pa tayo. Kaya sana lagi nyo pong i-share ang video ito para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan, no? At sana, Maxine, makapasyal kami sa bahay mo sunod na mga araw. Ayaw kong maistorbo muna yung trabaho mo para kung ano pa pwedeng itulong ni Daddy Frankie, no? At gusto ko rin makilala yung mga magulang mo para maging maayos ang lahat. Ipagpipray ko na sana mapagtapos ka ng pag-aaral. Lagi ka lang magpipray, ingatan mo yung sarili mo dahil ikaw mismo gagawa kapalaran mo. Okay? Opo. So ano masasabi mo sa mga viewers natin? Anong masasabi mo sa mga kabataan na kapulutan ng aral na gayahin nila kung gaano ka kasipag kapursige? Sa mga kabataan po na mas unahin nyo po yung makatulong po sa magulang kaysa po maglakwat siya lang kasi hindi po sa lahat ng oras kasama po natin yung magulang natin. Tas alalahanin niyo po yung mga kahirapan na nangyayari sa pamumuhay natin ngayon. Yun lang po. Gaano ba kamahal yung mga magulang mo? Sobra po.
sobrang mahal ko po yung magulang ko. Kasi po, sa kanila ko po nilalaan yung kaya inaayos ko po yung pag-aaral ko po ngayon kasi dahil po sa kanila. Iiyak na naman mga kababayan. Oh, sige ha. Thank you. God bless. Laban lang. Opo. Ha? Thank you po. Oh, sige. Balik ka na doon. Opo. Ayun mga kababayan, maraming salamat po and God bless po. Ay, abangan nyo po yung pagpunta namin sa bahay nila Maxine. God bless po. Okay. Thank you po. Okay, sige. Pasensya ka na. Naabala ka namin. Ayos lang po. Thank you po ulit.